Yon, magandang araw mga katek. So, magpapalit tayo ng gearbox ng washing machine. So, kaya tayo magpapalit kasi kung makikita nyo, may tulo na ng tubig yung gearbox. No? So, ayan o. So, lumalabas na dyan. Tapos, hindi na rin sumasabay yung LEC sa pag-ikot kasi nga durog na yung mga gear. So, dito magpapalit tayo ng bagong gearbox. So, order na ako sa online. Mura lang siya guys, so lalagay ko na nandito sa video yung link na pinag-orderan. So bago kayo umorder, titignan nyo muna itsura ng gearbox nyo. Kasi baka mamali kayo ng ma-order. Kasi iba-iba yung klase ng gearbox. So itong gearbox na to, Fukuda. Tapos yung pinaka-tit nya, square. So pakita ko So ito guys yung order natin, square siya. Ayun o. Square yung pinaka ano nya, yung kabitan ng LEC. So, iba-iba kasi klase ng teeth. Ito square to. Tapos meron namang teeth na yung meron siyang bilang dito. Yung para siyang ngipin. Merong 10 teeth. Tapos merong 11 teeth. So, yun yung kailangan yung malaman. Saka yung itsura ng gearbox. Kasi iba-iba yung design. So, kailangan parehas na parehas dun sa kung ano yung nakakabit dun sa washing nyo para hindi kayo magkaroon ng problema dun sa LEC. So ito square kasi nga square din yung sa LEC nya. So pakita ko sa inyo. So ito guys yung LEC nya square. So ayan So ganyan yung orderin nyo. Kung ano yung nakakabit dun sa washing machine nyo, yun dapat yung gearbox na mabili nyo. So bago kayo magbaklas ng gearbox, babaklasin nyo muna yung LEC dito sa loob. So ganun yung ginawa ko. Ayan, nandito naman siya sa loob. Yan. Ayan. May tornilyo lang yan sa gitna. Luluwagan nyo yun. Pag naluwagan nyo na, iangat nyo lang yung LEC. So makukuha nyo na LEC. Dito lang nakapwesto yung tornilyo nyan. Pag naluwagan nyo na, iangat nyo lang to. Iangat nyo na ganun. So pagka matigas, medyo gamitan nyo ng pwersa kasi nga medyo katagalan, kinalawang na, kaya medyo mahirap siyang tanggalin. Ayun, So ngayon magpapalit na tayo ng bagong gearbox. So pag natanggal na natin yung LEC, so meron siyang 4 na tornilyo dito, yun yung tatanggalin natin. Tapos pagka natanggal na natin yung tornilyo, hilahin na natin to. So pag ganun patanggal, tapos saka natin ipapalit yung bago. So ayan guys, natanggal na natin. So dito siya nakakabit. So pagka hindi nyo matanggal, lagyan nyo ng thinner yung dito sa ibabaw. Kasi minsan yung iba, naglalagay sila ng Volcasil dyan para hindi tumagos yung tubig dito. So itong ating bagong gearbox, meron siyang goma. So yan yung goma nya. So maglalagay kayo dito ng Volcasil. Paikot dyan. Para siguradong walang tagas. Kasi ito naman yung pinaka oil seal nya, silyado naman yan. Pero minsan kasi kahit silyado yan, dito kumakalabas yung tubig. Kaya kailangan naglalagay tayo dito ng Volcasil. So saka natin siya ilalagay dito. So itatapat nyo lang yung tornilyo nyan kasi may tornilyo naman siya, ito 4. So iigpitan nyo lang yan, tapos okay na. So makakabit nyo na yung gearbox nyan. So sa pagbili ng gearbox, lagi nyo titignan itong pinagkakabitan ng belt. Kailangan parehas sila. Ayan parehas sila ng layo. Tapos yung ganto, kailangan parehas din sila. Kung 10 teeth, 10 teeth din dapat yung dito. Kung square, square dapat yung bibili nyo. Para hindi kayo mamali. Kasi marami kayong babaguhin pag namali kayo ng bili. Ayan, so parehas na parehas sila. So walang magiging problema to. So ikakabit na natin.